May hugot to. Oh, wow, salamat po. Salamat po. Taga saan po kayo? Saan po? Paris. Paris. Ano po kayo? Nagkotse kayo? Nagkotse? Bus. Marami kayo? Marami. Lahat kayo? Paris lahat? Wow. Aba, thank you po, thank you po, thank you po, thank you po. Alright. Thank you, Tol, thank you, Tol. Lord. Robin, may picture naman ako. Bumati ka, Tol. Thank you! Hello! Duterte! Duterte! Ano, anak? Galing ka rin ng Paris? Opo. Aba, kita mo naman. Ilang anak na yan dito. Siyempre, kapag... Mabilis mo kamaan! Ito po, dinadalaw ako sa kulungan. Huwag yung itulak yung ano! Ah, lala. Nakalagay sino ka man. Robin Robin, pa-picture mo. Salamat. Robin. Sir, Andiyan na po si ma'am, andiyan na si ma'am. Sir, salamat po. Andiyan na si ma'am. Ayan. Bumati ka muna. Hi! From City Hall. Hi, Idol from City Hall. Hi! Tuloy mo, Robin! Idol ako din. Ano, ma'am? Tuloy mo! Idol. Hi! Thank you. Thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you very much. Your name? I'm William. William from I live in the Netherlands. Netherlands. But Oh, 80 years ago, Duterte saved me. wow. Yes. And you're here. Yes, I live here. Yeah, and you're here for him. Yes, For him. yes, he's my father. Yeah. Also you father, but also my father. Father of all people here. Yes, yes. You understand? Yes, of course. Good. Thank you very much, sir. Thank you. Andiyan na si... Hello. Oh! Hello po. Magkakasama po! Hello po, shout out from Milan, Italy. Ay, bala. Sir, thank you, Milan, Italy. For the ice cream. Sir, dili. Si Robin. Dili po, dili ka mula. Wala picture, dili po, di wa kay picture na mo. Andyan na si Vice President. Ayun na. Nakausap ko sa Vice President. Pakawag ka, sir. Ayun na. Sir. Stay strong. We Opo. fight. Salamat We fight po. Duterte. I'm from Davao. We fight Duterte. Yeah? We love you, sir. Duterte! We would like to acknowledge the arrival of our beloved Vice President of the Philippines, Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Yes, ma'am. Present, ma'am. Assalamualaikum. I think I go crazy. I left the country and I'm sick. And now I see Yes, sir. Opo. Makita natin ang iyong fist Ano po? Rodrigo Roa Duterte. Duterte!
picture. Look, Marty, oh. Yay! Thank you po! Thank you very much. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Salamat sa pagmamahal sa Pilipinas. Salamat. Thank you, brother. Opo. Ako magpapasalamat sa inyo, boss. Maraming Sana salamat si po. Mr. President, wag po natin siyang iwanan. Senator! Bata. Senator, Salamat Robin sa inyo. Padilla, my favorite actor. Lumalakas ang loob namin. Ginoy, he's my favorite actor. Since in the 90s. Sir! Bakit? Sir? Ano ma? Thank you po. Manalig tayo na merong hangganan ito. Duterte! Duterte! Wala nga sa baba. Duterte! Tay! Ay! Oy! Mabuhay ka, tay. Okay! Oh, Duterte. Opo, tay. Duterte tayo. Ang Davao. Duterte. Opo. Duterte. Hindi ka nahihirapan dyan, tay. Pero okay na. Okay lang Buhay po. na buhay. Mabuhay po. Matagal na po kayo dito. Matagal na, 35 years. 35 years. Opo. Aktivista ako dati. Ganun po ba? May pakatok pa sa ulo. Ganun po. Para-parehas pala tayo po. Salamat po. Okay. Sir, isang selfie. Isang Opo. selfie dito sa akin. Ako na, hawak ng ano. Selfie. Tika, sir. Tika. Yung ito, antipara. O sige, isa pa sa, thank you. Okay, Robin. Thank Salamat you, po. Ito. Thank you. Selfie natin. Okay. Yeah, man. Okay, very good. Salamat po. Salamat po. Salamat. Oo, nak. Liga. Maubos na yung boses ko! Wow! Wala akong boses! Ma'am BP, wala na akong boses! Oh, saan mo ha? Andiyan na po si BP. Andiyan na si BP. Ako na po. Andiyan na po si BP. Opo. Hello, anak. Ano pangalan mo na? Ha? Francis. Okay. Opo. Teka lang pala. Andiyan na si boss. Akin na po. Opo. Tol, ano lang ha? Thank you for what you've done to our country. Thank you so much. You've inspired me, and that's why I'm going to law school. Thank you. Oh, huwag ka na umiyak anak ko. Salamat nandito ka. Salamat ha. Ano pangalan mo anak? Atia. Yes sir, yes sir. Yeah, yes. Sir. Thank you very much. Thank you very much for taking care of our country. Thank you very much, sir. Sir Robin! Okay, tol. Thank you, tol.
Thank you, Sir Robin. Andyan na po si, ano? Idol! Opo. Idol! Ay, hindi ako makita, Idol. Opo. Thank you! Thank you, Idol! Thank you, Idol! Idol, ikaw daw. Idol! Lagi po kayo pinapanood, sir! Ha? Ikaw na ba yan? Naku, kamusta ka na? Naku, oo. Tagal ka na dito, mga 5 years. Sir, sendal niyo pa kami. Sir, sendal niyo pa kami. Ito po yung picture natin. Oo, salamat. Naku, inalagaan ako nito. Opo. Mabait akong pasyente, ha. Sumusunod ako sa doktor. Idol, pa-picture. Kita mo? Idol, pa-picture. Nandiyan na si Madam. Pa-picture tayo. ng budget ng Pilipinas Mindanao. Ano ba yung mga budget ng PhilHealth nawala? Pa-picture tayo. Ay, nawala man Idol. Mindanao. Salamat, ha. Ingat ka lagi, ha. Thank you, Sir Idol. Mindanao. Kalimutan ha. Nasaan na yun kayo? Hello, Shiri. Madam Sara. Madam Sara. Thank you po. Salamat, ha. Salamat po, boss. Ingat ka lagi. Opo, salamat. Salamat, Idol. Nakamano ko, Sir. Pare, Kawanin ninyo, please. Kawanin kami, please. Thank you. Ratol! Idol, one time. Ano mo, baka makat. Idol. Live ha? Ako, live po, tol. Davao, Idol. Ruben Padilla. Ayos, tol, ayos. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Duterte. 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 Pidi-pidi ako ah! Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. That's my daughter. Hello, ma'am. Thank you, sir. welcome. Yes, Thank you. yes, ma'am. Camera mo. Thank you, Jack! Yeah. Great year. Thank you, sir. Thank you. Ano ang sigaw ng mamamayang Pilipina? Duterte! 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 Oh, tol. Magandang hapon sa inyong lahat. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Hello, ma'am. Tol. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung Mamaya, programa mamaya. ngayong hapon na ito
at sa pahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Duterte! 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 Salamat po. Duterte! Duterte! Mga karating iyan. Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron Tol. akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At, Sir, papicture ako. Yes, ma'am. tinanong ko sila Si JC. kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siya mabiyahe pauwi. So ganyan, Salamat, sir. nakita ninyo Salamat na po. pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawag sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo Opo. para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. 1, 2, 3. Ay, si Sir Robin na lang. Sir Robin, ikaw humawak. Magaling ka mag-picture. Opo, opo. Magaling ka mag-picture eh. Naikwento ko na ito Ang liit ng kamay noon, namin, sir. pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Sir, Duterte thank you so doon much. sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang Apo. na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga Tama po. anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yung paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option
ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya. Maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi ka man siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala bakit mo ko tinatawagan, mag-aral ka na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, mabadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Sabi niya, lagi,
pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din. Bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng first district ng Davao City. Yes! At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Kawawang Kitty. Matagal pa. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years, she has 5 years until she becomes a lawyer, na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob. Ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Malakang, ewan ko sa'yo. Kahapon, Ikaw nagluto. bago ako umalis, tinuruan ako ng Baka gwardiya. putulin na Sabi niya, to. pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos naku. iwan mo Malapit na ba ito mawala? para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. Hindi tayo pwede So mawala sa bumili area. akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. At sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So, today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, you have to have at least, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. Apo. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa'yo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos,
Sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, no, di na kayo kamao magbinisaya, tingala ka mo. Buyog bukishe, avec quoi? Tingala na. Nabisaya na siya. French sa Bisaya. So, on that point, he is okay. Hi ka daw sa kanila, sir. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi Wala namang pinagkaiba sa atin ng French. alam niya yung batas eh. Kumakain din Alam ng niya suso kung yan. anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor. Because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder. Ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas, hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga Mainit na yun. complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating Ako pala yung gawin? poll watcher sa PDP sa Milan. Ang pwede nating Ay, naku, gawin bahala sa amin. ay Ako na kami na i-demand na ipauwi or Atlanta, may rally kami iuwi ngayon. nila 30. si Pangulong Duterte. Bring him home! Sa Bring Pilipinas. him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka.
At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man akong worry para sa kanya safety and security. Pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik niyo lang siya sa Pilipinas. Yes, sir. Ituloy niyo ang kaso, walang problema. Ibalik niyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! My friend. Okay naman So sa pleased to init. see you, my God. Senator Robin, it's an honor, a privilege to be here, and thank you, sir. Thank you for what Saan you're ba doing. nakatuwa? Dinner later. Nakatuwa din. See you later. See you later. Salamat, sir. Salamat, sir. Yeah, okay lang. Hindi, okay lang, okay lang. Ginawangan lang pa mo. Nakaready ang sunblock very doble. Okay. Okay lang, sir. Kaya hindi nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oo. Okay? Unsa pa ba? Ano pa ang pwede natin gawin?